Ayan, magandang umaga. Okay? So, tingnan ninyo, no? Kung paano namin ginagawa ang dragon fruit post na 4x4 by 6 feet, semi-special po siya. So, ito po yung ginagawa natin, no? Dragon fruit post na semi-special po ito. Okay? So, tingnan ninyo, mayroon tayong 1 feet dito na bakal na nakalitaw. Okay? Yan yung 1 feet na bakal. Kung nakikita ninyo, yan po ang 1 feet na bakal natin, di ba? Oh. Yan, yung 1 feet na bakal natin yan. Okay? So, in parallel, tingnan natin tingnan natin dito kung paano nila ginagawa. Okay? Kung paano nila igagawa. Kasi, yung pang-condemn natin dito, ang ginagamit natin na molder dito, yun pa rin yung molder natin, ang pins concrete post molder natin. So, napakaganda po itong pins concrete post natin dahil dual po siya. No? Pwede ka nang gumawa dito ng pins concrete post. Pwede ka rin gumawa ng dragon fruit post dito. Okay? Kasi dual siya. Ayan. Tingnan niyo kung paano namin nilalagay yung bakal, yung matting art sa loob ng ating molder. Ayan, no? So, in parallel, tingnan niyo para may idea kayo paano ginagawa ang 4x4 by 6 feet natin na dragon fruit post. Ayan, no? Tingnan niyo. Mayroon na kaming natapos dito. At ayan, nakikita niyo mayroon ng bakal dyan. Diba? Tatlo dong. Nasaan na yung kutsara ko na tinapon dito sa inyo ng kutsara? Meron akong kutsara dito na tinapon, Ayan, no? Pagka mayroong tawag dito, kagaya nito, bitak-bitak, yan, kutsarahin nyo lang yan, ganyan o, ganyan, para mawala yung ano niya, bitak niya, o, di ba? Ganun lang ang pagkaka-ano niya, di ba? Ganun lang ang technique niya. Huwag nyo lang kamayin dahil mainit at baka mapanis, ha? Ganun o, ganun, di ba? O, di ba? Oh, balik sa kinis yung ano natin, ginagawa. So, sa mga gustong mag-abil, tingnan ninyo kung paano namin nilalagay yung, ayan yung, tawag dito. Yan. Oh, di ba? Oh, paano namin nilalagay yung plywood. So, gumawa kami ng plywood na pang-condemn para dyan ipasok yung tawag dito. Ipapasok yung maiiwan natin na 1 feet. Ayan, tingnan niyo nang maayos yan, ha? Ito, ayan, no, sa mga gustong mag-abil ng ating molder, mga idol, no? Wala po tayong tubo sa ating mga molder. Tulong ko po sa inyo ito, sa mga mahal kong followers po. Tulong ko po sa inyo ito, no? I-message nyo ako, share ko sa inyo ang price list sa shipping details. Lahat po ng, molder natin, mula ng pins concrete post molder natin, dragon fruit post molder, RCPC pipe culvert natin, no, 6 inches hanggang 100 inches yung culvert molder natin. Hollow blocks molder natin, commercial at saka standard. Okay, 4, 5, 6. Hollow blocks natin. Decorative molder natin, mayroon tayong 15 design na mga fast moving na mga decorative molder. Bricks molder, nasa 15 din na design natin. Okay? Ayan. Diba? Ayan, kung paano nila tinatanggal. Tapos, kukutsarahin na lang mamaya yan dahil ano siya, dapat pala dong mayroon tayong ano niyan doon, 10 ganyan ang gagawin natin, no, para pang ano niya, di ba? Tingnan ninyo tapos sa bricks molder natin. Okay, so ito po ang paggawa natin ng dragon fruit post dito sa ating molder, no? Dual po ito, dual. Napakaganda siya dahil dual na, pwede ka nang gumawa dito ng pins concrete post at dragon fruit post natin. Ayun, tingnan niyo yung mga ginagawa natin. Di ba? I-share niyo idol. Please, paki-share niyo dahil ditong video na ito, very informative video po ito, no? Para sa ating mga mahal na kababayan natin. Okay? Sa mga gustong mag-business or sa gustong matuto yung pang DIY lang na pang sariling gamit, ayan, para po sa inyo ito. Ginagawa ko po ito para sa inyo. At sana nagustuhan ninyo at makatulong po ito sa inyo, no? Ang aking hinihiling lang dito na ma-share, no? Please share our video, ma-share ninyo. Mag-comment kayo, mag-react kayo kung anong lugar kayo. Dahil every Monday din, namimigay tayo ng molder. Okay, mamayang tanghali, mamimigay tayo ng hollow blocks molder yung ibibigay natin mamayang tanghali. Para doon sa ating mga mahal na followers. Okay? Tapos, para po doon sa may mga top hand buds, no? Para po doon sa may mga top hand buds po natin ng mga mahal na followers, yun ang bibigyan natin ng pagkakataon na makasama sa ating pre-raffle.
Okay? So, ang gawin nyo lang, mag-share at mag-comment kayo sa ating mag-react. Mag-share at mag-comment kayo at mag-react sa ating tawag dito, sa ating mga video, no? Para kayo ay magkaroon ng top 1 buds. Okay? Para kayo ay magkaroon ng top 1 buds. Ayan. Kuya, kutsara, anayin na kuya, oh. Nahi kutsara, oh. Dito na ka kayo, nanigrilyo ka, unya na lang. Akura na. Ayan. Tapos, ayan, oh. Tingnan ninyo. Gaano kaganda, gaano kalupit yung ating molder. 15 minutes to 18 minutes. Kagaya nito, napakainit ang panahon. Tingnan niyo yung panahon na. Tingnan niyo, napakainit po. Napakainit yung panahon natin. So, pinakamataas na dito, 15 minutes, no? 15 to 18 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Ayan, di ba? Tingnan niyo. So, ito lang ang paggawa natin ng semi-special na pins concrete dragon fruit post na 4x4 by 6 feet. Ayan. Tapos, lagyan natin siya dyan ng pangalso. Okay? Para paglagay natin ng concrete pouring, hindi siya na tawag dito, natatanggal. Pwede naman siguro yung hindi lagyan dong, hindi naman siguro matumbayan dong. Ha? Hindi ba? Ayan o, lagyan lang natin siya. Okay? Lagyan lang natin siya ng pangharang. Kaya tingnan ninyo ha. Ayan o. Dahil tatakbo po siya, no, pagka hindi nilalagyan ng yan po yung 1 feet natin na mga naiiwan. Okay? Ito po ay dragon fruit post ang ginagawa natin, semi-special 4x4 by 8 feet po ito na semi-special. Ayan, tingnan niyo yung tatlong bakal dyan na naiwan, di ba? Ayan, naiiwan yung tatlong bakal at may tumawag lang sa atin. Atin dito, may tumatawag, naka-live tayo. Hello po. Oh, naka-live tayo kuya sa Facebook page natin, naka-live tayo. Ano pong sa atin? Oh, sinong Amper? Oh. Ay, oh, dagan kay kong kahoy. Kuya, naka-live ko, manawag ra ko sa imo unya kuya. Kaya naka-live ko sa kining. Ha? Sige kuya. Okay. Ayan. So, papakita natin. Ngayon, ang ratio natin dito, idol, sa ating paggawa ng semi-special. Ayan po, tingnan nyo. Semi-special na dragon fruit post natin, 4x4 by 6 feet. Ang halo dito, idol, no, na buhangin. Ang halo dito, 6 na sako na buhangin. Okay? 6 na sako na buhangin. Isang Portland cement. Okay? Isang Portland cement type 1P. Okay, makinig po kayo ng maayos, ha. Makinig kayo ng maayos para kayo ay makagawa ng semi-special na 4x4 by 6 feet na dragon fruit post or pins concrete post. So itong ginagawa natin ngayon, dragon fruit post po ito, okay? So ganito po ka lugaw, no? Ganito po kalugaw yung ating mixing at saka ratio dito. Uulitin ko, ang paggawa natin ng dragon fruit post ay 6 na sako na buhangin, isang sako na simento, Portland cement type 1P, 3 or 4 na timba na tubig. Yung timba natin ganito. Ayan o, yung timba na yan. Yung timba na yan, ayan, yung timba na yan. Pagka basta ang buhangin, sa mga 3 kalahati lang ang timba na tubig. Pero pagka hindi basa ang buhangin, 4 na timba na tubig. Ganyan. Ganyan yung tubig natin. Okay? Ayan, so tingnan ninyo ha. Yan po. Tingnan ninyo ng maayos ang paggawa natin ng dragon fruit post. So ito po, no? Umpisa hanggang dulo, tingnan ninyo, umpisa hanggang dulo. Tapos, pag magkaroon ng problema dito sa dulo, pag tinatanggal ninyo dito, kasi mabibiyak siya, anuhan nyo lang ng kutsara. Ayan o, ayan yung kutsara. Diba? Kahit sa brakes, or sa kutsara lang ang ano ninyo. Okay? Ayan, mawawala na yan siya. Tingnan ninyo ha. Oh. Mawawala na yan siya. Kutsara lang ang ano ninyo, para siya hindi masira. Ayan o. Oh. Di ba? Kutsara lang ang ano ninyo. Oh. Di ba? Tapos na yung ano natin, di ba? Oh, kutsara lang ang ilalagay diyan. Oh. Wala na yan. So ito yung dragon fruit post natin. Ayan o, kung makikita ninyo, mayroong 1 feet diyan na nakalitaw. Ayan, 1 feet po na nakalitaw yan para paglalagyan ng gulong yan. Gulong or bakal or anong ilalagay yan dyan. Okay? Ayan o, 1 feet. So, gaano kaganda yung ating dragon fruit post natin. Diba?
So ganun lang po ang paggawa. So sa mga molder, no, natin, sa mga molder, lahat ng mga molder natin, we can ship nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema po, no? Itong mga molder natin, mayroon tayong fix dito na 2 holes. Ibig sabihin yung 2 butas lang. Mayroon tayo. Ito 4 holes. Ayan, tingnan niyo yung ginagawa namin. 4 holes yan. 2 iset ito na 4 holes na fix. Ayan, isang set. Mayroon din tayong 2 holes na ginagamit dito. Ayan, isang set. Okay, mayroong 2 holes dito na isang set. So ngayon, itong molder natin, fix ito lahat. Adjustable din siya. Pwede kang gumawa dito ng 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, hanggang 8 feet po. Okay? Ito ay fix. Mayroon din tayong detachable, no? Mayroon tayong detachable. Yung detachable natin, medyo may kamahalan konti doon sa fix natin. Maganda ang detachable. Bakit? Mababaklas siya. Pwede mong baklasin isa-isa. Pwede mong tanggalin isa-isa. Pwede kang gumawang mag-isa. Okay? Pwede kang gumawang mag-isa. Thank you, boss. Sabi ni Notski All. Thank you, boss. Ayan. Pakishare, kuya. Kuya Notski. Notski All. Pakishare po yung live natin, no? Hindi po ako magsasawang magsuporta sa inyo. Hindi po ako magsasawang mag-ano sa inyo sa ating mga molder, no? Sa ating mga mixing, ratio, tips natin, technique dito sa paggawa ng lahat ng mga concrete products natin. Okay? Lahat po ng mga concrete products natin, sinishare ko po sa inyo. Ang akin lang, mag-share kayo, mag-comment kayo at mag-react. Masaya na ako doon sa ating tawag dito. Ayan, semi-special po yung ginagawa natin dito. Ang palabas natin dito, idol, sa 1 bag of cement, 8 piraso lang. Okay? 8 piraso, idol, no? Ang ginagawa natin dito, 8 piraso lang sa 1 bag of cement. So, ang ratio dito natin, ayan o, lugaw na lugaw lang talaga dapat. Ganun kalugaw. Tapos mayroon kayong parang balon. Ito, parang balon, no? Parang balon para dito ninyo imimix. Dito kayo magmimix ng tubig, buhangin, at simento. Okay, ganito lang kalugaw para hindi magiging ampaw yung gawa natin. At hindi natatapon kung saan-saan yung ating simento, buhangin, at saka tawag dito. So may mga katanungan, magtanong na po kayo. Wala tayong COD sa ating mga molder. Wala tayong cash on delivery sa ating mga molder. Dahil ginawa na namin dati yan, no? Nung nagpadala kami, biglang kinancel. Ang mahal pa naman ng shipping fee sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos biglang ika-cancel. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung cash on delivery. At ito yung ginawa namin, no? Na magbabayad kayo 100% sa ating tawag dito. Sa ating paggawa ng, sa mga molder natin. Okay? So pasensya po, no? Dahil gusto pa nga ng iba air freight. Nung dumating ng Maynila, sinabi, ika-cancel namin, sir. Dahil tawag dito, may bigla ang emergency. So sino magbabayad ng 13,000, no? 14,000 yung binayad namin na detachable. Gusto niya air freight para mabilis. 13,000 papunta doon, pabalik dito 13,000 yung shipping fee lang. Sino magbabayad doon? 'Di ba? Ang ginawa namin, inalis namin yung tawag dito, inalis namin yung cash on delivery, kaya mag 50% down payment kayo para maumpisahan yung molder ninyo. 50% at saka shipping fee ipapadala ninyo bago pipick upin ng cargo yung molder ninyo. So ganito ang ratio natin. Okay? 6 bags of sand, okay? 6 bags of sand. Tapos mayroon tayong 1 bag of cement na Portland type 1. Okay? Portland type 1 po yung ating cement na gagamitin dito. Tapos 3 to 4 bucket of water, yung bucket na yan, yung ginagamit nila na bucket. Okay? Tapos, ang pinapalabas natin sa isang bag na simento dito, sa 6 na sako na buhangin, ay 8 piraso na 4x4x6 feet. Semi-special yan. Okay? Tapos, sa 7 feet dito, 7 piraso. Okay? Sa 7 feet. Sa 8 feet dito, 6 na piraso. No? Sa 6 feet. 6 na piraso po sa 6 feet. So ganito po yung ating paggawa. Ayan o, kung makikita ninyo ng tamang paggawa ng dragon fruit post. Okay? Ganito po ang tamang paggawa ng dragon fruit post natin. Ayan o. Tingnan ninyo. 15 to 18 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Ayan, sa may mga katanungan, magtanong na po kayo sa akin at nang makita ninyo at nang maisagot natin sa inyo dito. Live tayo, no? Maisagot natin sa inyo live. Ayan o, tingnan ninyo. Tapos maglagay tayo dito ng mamaya. Papakita ko sa inyo, di ba, ang pagtanggal ng plywood. Mayroon tayong plywood na ginagamit dyan. Mayroon tayong pangkondem talaga dito.
na bakal libre para sa inyo. Pero ang paggawa nitong molder, itong tawag dito dragon fruit post, kayo na mismo ang gagawa dahil isa-isahin ninyo yan eh. Dahil gusto nating ipapalabas yung 1 feet na bakal dito, kagaya niyan, no? Yan yung mga plywood. Yan yung pangkundim natin. Nagbutas lang kami ng 3 dyan para dyan ilalabas yung ating bakal na 3 ito. Itong walang pouring. Okay? Ayan o, makikita ninyo yan dyan. Diba? Makikita ninyo yan dyan. So we can ship nationwide sa lahat po natin ng mga molder. Okay? Sa may mga katanungan, magtanong na kayo dito, mag-comment, mag-react kayo dyan. Basahin natin isa-isa yan. Yung mga comment natin. No? Nandun yung tindahan natin. No? Okay? At mag-follow din kayo sa ating Facebook page. No? Dahil nandito lahat yung ratio, mixing, tips, technique natin. Jim Hardware ang Kukulamber, ang concrete products. Palulang brands. Jim Hardware ang Kukulamber, ang concrete products. Kanituan brands. Triple A&F Kukulamber. Ayan yung mga Facebook page natin. Yung aking personal Facebook account. Okay? I-follow ninyo. Personal Facebook account ko. Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix_Pagikan 2000. Ang ating YouTube channel, Jim Hardware, ang Kukulamber, ang concrete products. Doon kayo sa YouTube channel natin. Dahil nandoon ko ina-upload yung mga tawag dito, tamang mixing, tamang ratio, yung mga matataas natin na mga mix ratio natin ng lahat ng mga concrete products natin, doon yung makikita sa ating YouTube channel. Okay, ulitin ko yung YouTube channel natin, Jim Hardware and Kukulamber and concrete products. Ayan. Ang profile picture dyan, yung main hardware namin, yung sa balulang. Tapos family picture ko, yung naka-profile dyan sa dalawa yung anak ko, babae lalaki at saka yung misis ko. Okay? Yun ang naka-profile doon sa ating YouTube channel natin na So ganito lang kasimple ang paggawa natin ng tawag dito, dragon fruit post, no? 4x4 by 6 feet, semi-special po ito. Mamaya-maya nito, after nito, ipapakita ko din sa inyo doon yung mga natin, mga molder natin, no? Ipapakita ko sa inyo ano yung fix, ano yung detachable. Mayroon tayo diyan, mayroon tayong 2 holes, 4 holes, detachable na 4 holes, mayroon tayo. Mayroon din tayong mga ipapakita sa inyo ng mga molder design. Yung mga molder design doon, yung mga hollow blocks, decorative, bricks, at iba pa. Mohon, lower blocks, ang dami natin ipapakita sa inyo ng mga molder. Okay, dahil live tayo ngayon, hindi tayo na busy ngayon, kaya suwak ito sa inyo. Okay, papakita ko to sa inyo lahat. Ayan. Kuya, anong gagawin niyo dyan, kuya? Maglagay kayo ng Maglagay kayo ng tubo? Ayun. Ayun. So, ito po yung ginagawa natin ngayon. So mayroon lang ditong pangkundim natin na kahoy. Okay? Itong kahoy ay 2 feet po ito. Dahil ang ginagawa lang natin ay 6 feet. So itong kahoy 2 feet natin na pangharang dyan. At naglalagay tayo ng pangkundim natin na pang DIY na plywood para doon sa ating bakal na makalitaw. Ayan yung finished product natin ngayon, tingnan ninyo. Okay? Tingnan niyo yung finished product natin na mga ginagawa natin na dragon fruit post na semi-special po ito. So paki-share itong video natin, no? Maganda talaga pagka ikaw ay nagninegosyo, kumpleto ka sa lahat ng mga design kagaya ng hollow blocks, mayroon kang commercial, mayroon kang standard, okay? Decorative, dapat kumpleto ka sa mga design, sa mga tawag dito, sa mga molders ng bricks, dapat kumpleto ka. Okay? Mayroon kang lower blocks, mayroon kang muhon, mayroon kang lahat, culvert, mayroon kang fence concrete post para lahat ng customer mo, salud lahat sa'yo. Diba? One shop stop lang sila. Pag pumunta sa tindahan ninyo, doon tayo sa Jim Hardware. Bakit? Kumpleto lahat. Kumpleto na nandun lahat. Hollow blocks, decorative, bricks, ang dami mong pagpipilian ng mga design. So ganun dapat, no, pagbi-business. Ganun dapat. Kaso nga lang, may mga kamahalan yung ating molder. Kaya mag-ipon hanggat makabili, di ba? Ipon ng molder, hanap ng commercial area, hanap ng mapipistuhan yung production area mo, kung saan ka makakakuha. Ganun, dahil may kamahalan, especially sa lupa, no? Unang-una, hanap ka ng production commercial area mo para doon ka magdi-display. Okay? Mag-building ka o mag-ano ka doon. Pangalawa, hanap ka ng lupa para doon sa production area mo. Kung saan ka magpo-produce, doon ka maggagawa. Okay? Pangatlo, yung mga molder mo, dapat kumpleto ka na.
No, dandahan mong bilhin yung mga molder mo. Kung hindi, dandahan isa-isang design lang muna ang bibilhin mo. Pang-apat, sa mga tauhan mo, kung paano mo dalhin yung mga tauhan mo, dahil mahirap mag-orient at mahirap papalit-palit ng tao. Dapat ang ugali natin, pakikitungo sa ating mga trabahador, dapat dual ka, adjustable ka doon sa ating mga trabahador. Okay? Marunong kang makikisama doon. Mahirap papalit-palit ng mga tao. Ayan, so ito po ngayon, no, yung ginagawa natin. At ito na nga po, no, malapit na matatapos dito. At punta tayo doon, papakita ko yung mga ibang design doon sa inyo. Papakita ko yung ibang design. Kaso mayroong radyo doon eh. Naka-on yung radyo doon. Naka-on yung radyo doon eh. Tingnan natin mamaya. Balikan natin dong. Huwag nyo munang tanggalin yan mamaya dong ha. Tawagin nyo ako. Dahil i-video natin. Punta tayo dito sa ating ibang design. Okay? Punta tayo dito sa ating ibang design. Papakita ko sa inyo. Kompleto tayo dito sa mga design natin. Ayan no. Tingnan mo dito. Oh, di ba? Oh, tingnan niyo yung design natin. Ayan. Ayan yung mga standard natin na double, 3.5. Commercial 3.5 na double. Ayan, kung makikita ninyo, yan ang double natin. Di ba? Mayroon din tayong 3.5 na single. Mayroon din tayong standard dito na size, okay? Size, ayan. Yung size na single. Mayroon din tayong standard na 4 single. Mayroon din yung trace na single din. Yung pang division yan, pang kwarto lahat. Okay? Ayan, mga decorative natin. Kung makikita ninyo. Mayroon din tayong standard na 5. Okay? Mayroon din tayong commercial na 5.5. Single. Ito po ang commercial ng size. Mayroon din tayong 4 na standard. Mayroon tayong 3.5 na single. Lower blocks natin na number 6. Ayan o. Lower blocks natin na number 6. Okay? Mayroon ding lower blocks din na number 4. So, ito po yung mga design natin sa ngayon. Okay? Ang dami natin mga design sa ngayon. Ayan o. Kung makikita ninyo, ayan. Mga bricks. Diba? Mga hollow blocks. Ayan. Ayan o. Tingnan ninyo. Ang dami dyan natin na mga ginagawa natin na mga, mga molder natin. Diba? Kitang-kita nyo naman yan dyan. Oh, diba? Makikita ninyo. Kuya, upo ka muna kuya. Saglit lang. May pipirmahan pa ba ako dyan? Saglit lang kuya ha. Saglit lang. Upo ka muna dyan kuya. Papakita ko lang sa kanila dito saglit yung mga detachable, no? Ayan, design. Ito yung natin. Ito yung 2 holes natin na fix. Ayan, adjustable din yan. Ayan, yung 2 holes natin na fix, okay? Dalawang set yan dyan. Mayroong 2 set na 2 holes natin na dragon fruit post or pins concrete post molder natin. Ito naman, ito yung natin. Ito yung detachable natin. Ayun, kung makikita niyo detachable yan. Di ba? Napaka-nipis lang. Ayan, oh. Ayun mo, napaka-nipis lang. Dual ito. Pwede na ka nang gumawa dito ng dragon fruit post at saka pins concrete post. Ito yung mga accessories niya lahat. Ayan. Di ba? Kung nakikita ninyo. Ang nasa ilalim nito, ayan, 4 holes. Yan po ay fix. Yan, 4 holes na fix yan. 4 ang butas. Ayan. Di ba? Kikita ninyo yan dyan. So, ito naman, 4 holes din. 4 holes din ito na fix. Diba? Mayroon din tayong 8 holes dito na fix. Mayroon din tayong 8 holes na detachable. Diba? Ayan. Napakaganda po, no? Napakaganda. Paki-share po itong live natin para tawag dito. Mayroon kayong idea kung paano natin ginagawa yung ating dragon fruit post 4x4x6 feet. Mixing natin tips at ratios. Sa mga bagong sumalta, bagong nanonood, please manood po kayo. Umpisa hanggang dulo. Ito po ang magandang tips para sa dragon fruit post natin, semi-special na 4x4x6 feet po. Okay? Manood po kayo doon. Manood po kayo. Umpisa hanggang dulo. Paki-share, paki-comment, paki-react. No? Ayan, maraming salamat sa inyo and God bless po. Hanggang dito na lang muna tayo. Ha? Putulin ko na lang muna itong live natin dahil mayroon tayong customer dito. No, naghihintay si kuya. No? May magbabayad dito. Ayan, no? Nandiyan si kuya. Nandito si kuya nakatingin. At ito na nga yung natin. Ito na nga yung mga molder natin na pinapakita ko sa inyo. Ayan. Di ba? Yan yung mga design natin. So pag mga ganitong design, pwede nating ipapadala ito through GNT Express. Sa Luzon, nasa 5 to 6 days lang yan. Sa Luzon.
Sa Visayas, nasa 4 to 5 days. Pag dito sa Mindanao, nasa 3 to 4 days lang po siya, no? Yung mga design natin lahat. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.